sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi. Ang kasal ang isa sa mga pangarap na mangyari ng dalawang taong nagmamahalan. Pero sa panahon ngayon ay hindi lahat ay sinuswerte na makasal sa taong mahal niya. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko pong ipaalam sa inyo na isa ko sa mga masusugid ninyong tagapanood na mga istorya sa YouTube. Mapapapadudot, kaistorya o maging sa inyong Papa Dudut Family YouTube channel. Libangan ko ito habang pauwi at papasok ako sa trabaho ko sa Makati. Labis kong kinapupulutan ng aral ang bawat istorya na binabasa ninyo. Ako po si Noel, 30 years old na ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa Makati. Hindi ko alam kung matutuwa siya na i-ere ko ang istorya naming dalawa. Pero para sa akin ay mas okay na rin na mag-share para maiba naman sa mga natural love stories sa isang fairy tale. 2011 noong nag-umpisa kaming magka-textmate na babaeng espesyal sa buhay ko. Binigay ng classmate ko noong college yung number ko sa kanya. At nung nag-umpisa kaming maging magka-text, galing lang ako noon sa isang relasyon. Oo, siyang naging dahilan kung bakit hindi ako nalungkot noong hiwalayan ako ng ex ko. Siya nga pala si Raylene, simple at kalog na ka-text. After ng almost 1 month na magka-text kami, niligawan ko siya through text din. At sinagot niya din ako. Long distance kami dahil nasa Maynila na ako ng time na yon para magtrabaho dahil nag-stop na ako sa pag-aaral samantalang siya ay nag-aaral pa ng college sa probinsya namin. Naging kami noong July 16, 2011 at tumagal yon ng 6 months. Napanay text at tawag lang kami sa isa't isa. Naging masaya ako sa kanya at nasabi kong naging matino akong guy sa kanya. Kahit magkalayo kami, hindi ko winawala ang communication namin at ganun din siya. Lagi kami nagkukumustahan hanggang sa makagraduate siya ng college sa kursong vocational. After niyang makatapos ay niyaya ko siyang lumuwas ng Maynila para dito magtrabaho. Magto 2 years na kaming magkarelasyon noong time na yon. Naghanap ako ng apartment namin dahil ginusto na naming pareho ang magsama pero hindi alam ng mga relatives namin. Masaya ang pagsasama namin, Papa Dudut. Kapag day off ko, buong araw ko siyang nakakasama at lumalabas kami minsan. Hindi ako masurpresang tao sa kanya pero siya ay nag-i-effort siya lagi lalo na kapag monthsary at anniversary namin. Alam ko na mahal niya ako. At hindi niya kaya na maghiwalay pa kami at ganoon din ako. Kapag pumapasok ako sa trabaho, mag-isa lang siya sa bahay at minsan hindi siya lumalabas dahil nag-aalala siya na may masamang mangyari sa kanya. Ilang buwang ganoon yung sitwasyon namin kaya tuwang-tuwa siya. Kapag pauwi na ako galing sa trabaho. Maalaga siya kasi pag darating ako ay kakain na lamang ako. More than 1 year na kaming nagsasama pero hindi pa kami nag-i-intercourse dahil hindi pa siya ready at nire-respeto ko yon. Sa katunayan ay hindi pa rin naman kami handa kung sakaling may mabuo kapag nag-sex kami. Oo, nagkikiss kami at ginagawa namin yon katulad ng parang totoong nagsisex pero may control kami pareho. Nagbago ang routine namin noong nag-decide siyang magtrabaho na at hindi na siya maboring ng laging nasa bahay. 6 months din siyang nag-work at kapag day off ko ay hinahatid at sundo ko siya sa trabaho niya. Sinusuportahan ko siya at tinutulungan para hindi siya masyadong mapagod at tinahayaan ko naman siya kung gusto niyang magsaya paminsan-minsan kasama ng mga kaibigan niya. Isang beses nagkaroon sila ng celebration ng mga ka-work niya hanggang madaling araw yon. Pero hindi ako natulog at hinantay ko siya para sunduin. Masaya ang pagsasama namin, Papa Dudut. Bibihira kaming mag-away at kung mag-away man kami ay hindi kami natutulog nang hindi namin inaayos ang problema namin. Akala namin ay lagi na lamang kaming masaya hanggang sa isang araw ay napansin niya na panay ang pananakit ng sikmura niya na para daw tinutusok. Ngunit minsan ay nawawala. Sabi niya ay natatakot daw siya kasi kakaiba yung sakit. Binaliwala namin yon ng ilang araw, linggo at buwan kasi nawawala naman.
pero sinabayan pa ng pananakit ng dibdib niya. Kaya ang sabi ko sa kanya na baka stress lamang siya. Kaya bumili kami ng kung ano-anong vitamins. Nagpa-check din kami una sa isang clinic ngunit resetahan lamang siya ng gamot at ilang linggo lang nawala na yung pananakit. Hanggang isang araw ay gumising siya na sobrang namimilipit na at halos maiyak na sa sobrang sakit ng nararamdaman niya sa sikmura niya. Kakatapos ko lang magluto ng agahan noon kaya sabi ko ay kumain ka na. Baka nalipasan ka lamang ng gutom. Wala kaming gaanong ipon noon pero pinipilit niya na magpa-check up sa isang OB-GYN. Sinamahan ko siya that time kasi day off ko naman. Ako kahit nag-aalala ay hindi ko pinahalata sa kanya. Sabi ko wala yan. Mawawala din ng mga gamot yan. Pero noong lumabas sa kwarto niya yung doktor ay natakot kami sa sinabi niya na may nakakapa daw siyang bukol sa may matres niya na posibleng sanhin ng sobrang pananakit. Tinignan ko siya at ramdam ko ang lungkot sa mukha niya. So sinuggest ng OB na magpa-transrectal ultrasound daw kami. Oo, transrectal daw kasi virgin pa ang girlfriend ko kaya hindi pwede ang transvaginal. At doon nga lalo kaming natakot lalo na yung girlfriend ko sa naging resulta ng ultrasound. May malaking cyst na nga ang girlfriend ko. Yung cyst na kasing laki ng kamao niya sa isang ovary niya at natatabunan na ng bukol. Ang sabi ng doktor ay kailangan daw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Mahina ang loob ng girlfriend ko kaya nanlumo siya at naging matamlay at laging takot papadudot sa kung anong pwede pang mangyari sa kanya. Araw-araw noon halos ayaw na niya akong papasukin at parang ayaw ko na din pumasok para mabantayan siya. Nag-decide kami na umuwi muna siya sa family niya sa probinsya para maalagaan siya. Nag-file ako ng leave at umuwi kami ng probinsya sa family niya. Nung naihatid ko ang girlfriend ko sa family niya ay naging okay siya kahit papaano. Sumunod na araw noon ay bumalik na ako ng Maynila para magtrabaho ulit dahil 2 days lang ang leave ko. Nakakalungkot pero kailangan ko muna siyang iwan. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan ko ng pera. Matapos ang ilang araw mula nang maihatid ko ang girlfriend ko sa kanila isang umaga ay may na-receive akong mga text mula sa kanya at tawag mula sa kapatid niya na sinusumpong na naman yung cyst niya at sobrang sakit na daw na parabang sasabog na sa loob ng matres niya. Kaya naman agad na silang sumugod sa isang public hospital doon sa probinsya namin. So ayun nga, nang marinig ko yon ay natigilan ako. Pero nanatiling kalmado at nag-isip ng gagawin matapos kong mabasa yung mga text niya. Sabi ng girlfriend ko, Han, tulungan mo ako. Kailangan kita, umuwi ka na please. So tinawagan ko siya kaagad para kahit papaano ay mapalakas ko ang loob niya. Sabi ko sa kanya na mag-pray ka lang, malakas tayo kay Lord. Nang araw na yon ay pumasok pa rin ako sa trabaho para mag-file ng emergency leave. At habang nasa trabaho ako ay hindi ko maiwasang maiyak at napansin yon ng mga katrabaho ko at nalaman nila ang kadahilanan. Humahagulhol ako ng iyak habang gumagawa ng leave form. Inisip ko sa mga oras na yon na pwedeng mawala ang girlfriend ko. Yung mga kawork ko ay nag-abot ng kaunting tulong pandagdag sa magiging gastos ko mula sa pamasahe ko pauwi hanggang sa bayarin sa ospital. Oo, bayarin dahil aaminin ko na parehas mahirap lamang ang pamilya namin. Kinagabihan ng araw na yon ay nasa biyahe na ako pauwi ng probinsya para sa girlfriend ko na kasalukuyan ding inooperahan ng mga oras na yon na nasa biyahe ako ng bus pauwi. 8 to 10 hours pa ang biyahe ko from Manila to Bicol. Maghahating gabi na noon nang ma-receive ko ang tawag ng kapatid niya. Nanlumo ako noon at nanginig sa takot dahil sabi ng kapatid niya ay 50-50 daw kasi siya at kinukumbulsyon. Pilit kong nilakasan ang loob ko at patuloy akong nagdarasal na sana'y maging okay ang girlfriend ko. Tapos na ang operasyon ng 6 a.m. Nang dumating ako sa ospital at agad kong hinanap ang kapatid ng girlfriend ko at ang room niya kung nasaan siya. Nasa ICU pa siya nang makita ko at wala pang malay. Ibig sabihin noon ay under observation pa rin siya ng mga doktor. Pinakiusapan ng kapatid ng asawa ko yung doktor na kung pwedeng magstay ako sa gilid ng hinihigaan ng girlfriend ko para palakasin ang loob niya. Pumayag naman sila kaya nandun lamang ako at panayang dasal.
na sana'y gumising na ang girlfriend ko at gumaling na siya kaagad. May malaking tubo na nakalagay sa bibig niya at may swero. Meron ding nakadikit na sensor sa dulo ng daliri niya na indikasyon ng pulso niya. Naaawa ako sa kalagayan niya. Sana nga'y ako na lang ang nandun dahil kahit papaano'y malakas ang loob ko, hindi tulad ng girlfriend ko na sa umpisa pa lamang namin bilang magkarelasyon ay alam ko na mahina ang loob niya. Kaya noon pa man ay lagi niyang sinasabi sa akin na paano siya kung wala ako sa kanya. Matapos ngang halos 2 oras kong pagmamasid sa kanya ay napansin kong gumagalaw na yung kamay niya at gusto na niyang magsalita. Nung makita niya ako ay napansin ko na medyo naging maaliwalas ang mukha niya at ramdam kong masaya siya na nandun na ako sa kanyang tabi. Hindi ko pinakita na naaawa ko sa kanya at mahina ang loob ko. Ang sabi ko sa kanya ay magpagaling siya kaagad. At kapit lang, magpray lamang siya lagi. Corny akong tao kaya napapansin ko na napapatawa ko siya kahit nasa ganun siyang kalagayan. Alam mo yung pakiramdam na bigla na lamang tumutulo ang luha ko habang iniisip ko kung ano yung mga what ifs na maaring mangyari sa kanya. Pero kailangan kong maging malakas. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa kanya. Almost 24 hours ang hinintay ko bago sabihin ng doktor na stable na ang kalagayan ng girlfriend ko. Salamat sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan ng girlfriend ko. Doon lang ako sa ospital sa loob ng halos 1 linggo. Hindi ako umuwi ng bahay namin ni hindi ko pinapaalam sa family ko na nandun ako sa ospital na yon. Ni hindi ako naligo ng 1 linggo dahil hindi naman pwedeng maligo sa ospital na yon. May mga kapatid naman siya na magbabantay sana sa kanya pero mas minarapat ko na hindi na umalis sa tabi niya. Papadudot ako ang lagi nagbabantay sa kanya. Inaalalayan ko siyang kumain. Ako din na naglilinis ng katawan niya lalo na kahit dumudumi siya sa diaper na suot niya. Oo, ako ang naglilinis sa kanya. Hindi ko alam pero masaya ako na inaalagaan siya. At sa pag-aalaga ko na yon ay unti-unti siyang gumaling at nakarecover. Nagpapasalamat ako sa Diyos na alam kong laging nandyan para sa aming dalawa. Nung alam kong magaling na siya ay pinakisuyo ko sa kapatid niya. Naalagaan muna siya habang wala ako dahil kailangan kong maghanap ng pera pambayad sa mga bills namin sa ospital. Naubos na ang ipon namin at ni Sing Condoling halos ay wala nang natira sa akin. Pero kulang pa rin. Kahit nahihiya ako ay lumapit ako sa kahit na kaninong kakilala ko para manghiram ng pera at pati sa kapatid niya ay nanghiram ako. Hindi ko na inisip ang kahihiyan ko basta ang importante ay makaipon ako ng perang pambayad sa bill namin sa ospital na yon. At buti na lang mabait ang Diyos dahil nakakuha ako ng perang pambayad. Yung ibang bayarin ay nag-promissory note na lamang muna ang kapatid niya para lamang makalabas na ang girlfriend ko sa ospital na yon. Moving forward, matapos nga ang 2 buwan niya sa probinsya ay bumalik na sa akin ang girlfriend ko kasi nalulungkot daw siya at gusto niya na kasama niya ako. Ewan ba namin pero sa awa ng Diyos, mabilis ang naging paggaling niya. Moving forward ulit, humingi kami ng advice sa OB-GYN kung pwede pa siyang magbuntis. Ang sabi ng doktor ay pwede pa naman daw at mas maganda kung subukan na namin kasi baka daw tumubo ulit yung cyst at mawala pa yung isang ovary niya. So ayun, we tried nga and after 2 months ay hindi na siya dinatnan. Inilagaan ko ulit siya hanggang sa manganak siya. Sa isang private na ospital sa Taytay siya nanganak dahil yun din ang ospital kung saan nagtatrabaho ang OB niya. Hindi ko akalain na ganon kataas ang bill namin pero nakaraos din kami dahil nakahiram ako ng pera sa kapatid niya at sa mga kakilala ko. Naging mahirap para sa amin na makita na nahihirapan ang baby boy namin na si Ethan dahil nagkaroon siya ng komplikasyon habang pinapanganak ng asawa ko. Moving forward ngayon ay 2 years old na ang baby namin. Malusog at mapagmahal na baby boy. At kinakarir naman namin ang pagiging best parents sa baby namin. Ups and downs, pero masaya ang pamumuhay namin sa ngayon. Kaming 3 ng girlfriend ko at ng anak namin. Mabilis na lumipas ang araw at buwan at taon. Nag-decide kaming mag-asawa para makaipon ay umuwi muna sila sa probinsya at ako ang maiiwan muna sa Maynila dahil nandito ang trabaho ko. Oo, kailangan kong pag-ipunan ng kasal namin dahil pangarap naming pareho na ikasal sa simbahan.
At dahil hindi naman mayaman ang mga magulang ko ay kailangan ko talagang mag-ipon dahil alam kong hindi biro ang gagastusin sa kasal namin. Nagkataon din yon na inilipat ako sa ibang branch ng company namin sa Makati. Kasabay noon na na-promote ako bilang assistant manager. Nakakalungkot na magiging mag-isa ako pansamantala dahil nakauwi na sa probinsya ang mag-ina ko. At ako ay naging bed spacer sa may bandang Maynila. Medyo malapit yon sa trabaho ko sa Makati. Mabilis nga na lumipas ang araw at buwan at nakapag-ipon na rin naman ako. Pinagsabay ko ang trabaho ko at naisipan ko rin na mag-buy and sell ng kung ano-anong gadget na murang nabibili ko. Inumpisahan ko na rin magpaalaga ng baboy sa mga magulang ko na kakatayin sa araw ng kasal namin ng asawa ko. At naisipan din ng asawa ko na magtayo ng maliit na tindahan sa bahay nila para daw may pagkakaabalahan siya. Ang mga magulang ko naman ay abala na rin sa paghahanap ng mga magiging ninong at ninang namin at maimbitahan namin sa kasal. Buti na lang at may ipon na akong pera, ako lang ang gagasto sa kasal ko at 10 araw bago ang kasal namin ay nag-file ako ng leave at umuwi na ng probinsya. Masayang naging preparasyon ng kasal namin dahil suportado ng lahat both sides. Ang mga magulang ko naman ay alam kong masaya at proud sa akin. Hindi ko mapigilang maiyak habang tinutugtog ang wedding song na nirequest namin ng Beautiful in White habang nakikita kong naglalakad ang asawa ko papalapit sa altar. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin, 2 lalaki at 1 babae at masasabi kong masaya kami bilang isang buong pamilya. Sa lahat po naman nakakarinig nito, sana po ay makarelate kayo. At sana lalo pa nating mahalin ang mga partners or asawa natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang natin sila makakasama. Kaya ako ay walang araw na hindi ko pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya. At yung pag-aalaga ay huwag nating ipagkait. May nararamdaman man tayo o wala. Kasi yun ang tunay na pagmamahal. Maraming salamat po sa pagbasa ng storya namin ng asawa ko and God bless po and more power. Lubos na gumagalang, Noel. Hindi lahat ng bagay na ipinagdarasal natin sa buong may kapal ay pinagkakaloob sa atin, Noel. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya tayo pinagbibigyan. Na ayaw niya tayong maging masaya. May mga sariling paraan lang kasi ang Diyos para ibigay sa atin ang alam niya na totoong kaligayahan. Maraming salamat muli kay Noel sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Totoong mabigat itong pinagdaraanan ninyo pero humahanga ako sa pagpapakatatag na ginagawa mo magpahanggang ngayon para sa sarili mo at sa pamilya mo. Talagang nakapag-iwan ng inspirasyon sa lahat ang naging kwento ng buhay mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.